Patuloy ang ginagawang pagpapabuti ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa kanilang sistema upang mas maging mabilis ang pagtupad ng ating mga kababayan sa kanilang tungkulin na magbayad ng buwis. Kabilang na riyan ang pagpapatupad ng e-filing system. Ngunit paano nga ba ito ginagawa at ano ang maitutulong ito para mapataas ang koleksyon ng buwis? Alamin natin yan mula kay Kirby Cristobal. Kamakailan ang itinakda ng Bureau of Internal Revenue ang deadline sa pagbabayad ng Income Tax Returns o ITR. Ito'y bahagi ng responsibilidad ng bawat isang Pilipino para makamit ang kaunlaran sa bansa. Taong 2002 nang simula ng electronic filing system ng ahensya para maibsan ang mahabang pila sa mga opisina ng rentas interna. Noong Abril 2015, mas pinalakas pa ng BIR ang kampanya sa paggamit ng e-filing. Ngunit dahil na rin sa internet traffic congestion o yung sabay-sabay na pag-access sa isang website ay nagkaroon ito ng pagbagal dahilan para i-extend ito hanggang June 15, 2015. Ang coverage po ng extension ng e-filing ay yung pong mga dapat mag-e-file dahil wala silang babayaran, yung mga nalogi o yung mga may refundable, ay pwedeng pinayagan silang mag-manual filing hanggang ngayong April 15. Pero hindi pa po yan kompletong compliance. At ang sabi ng ating circular, pag dating ng June 15, 2015, dapat po na e-file nila or na electronically na i-file nila yung kanilang sinumiti ngayong April 15 para complied na sila. Otherwise, kung hindi masunod yon, ang sabi ng ating mga issuances, yung penalties papasok. At dahil hanggang Abril 15 lang ang manual filing ng mga no payment return, may mga kaakibat ng penalties na kakaharapin ang mga ngayon pa lamang magsusumite ng kanilang ITRs. Revenue Regulations 15, Series of 2015, sinasabi na yung failure to e-file kung kinakailangan ay may 1,000 basic penalty. That's in lieu of criminal prosecution. At kung mayroong dapat bayaran, 25% ng tax na dapat bayaran ay idadagdag doon sa kanyang bilang penalty or surcharge. Yan po ay nakapaloob hindi lamang sa regulations kundi sa National Internal Revenue Code. Bagamat tapos na nga ang deadline sa pagbabayad ng buwis, muli namang nagpaalala ang BIR sa mga years na gawin ito ng maaga at sundin ang tamang proseso. Unang-una po, dapat alamin muna nila kung anong klaseng filing system ang dapat na pasukin nila. Kung sila ay sinabi ng BIR na doon sila sa electronic filing, din doon sila mag-focus. At siyempre, kagaya ng ibang larangan, kailangan registration muna doon or enrollment. Then, once na naka-enroll ka na, ibig sabihin, pwede mo nang buksan yung system na yun at gumamit nung kung ano man nakapaloob doon. Yung mga, lalo na, so many forms. Hindi lang po income tax forms. 36 BIR forms ang nandiyan sa ating filing systems na yan. Sa bawat hirap, pawis at halagang inilalaan ng bawat isa para sa pagbabayad ng buwis, tiyak na ang sambayanan rin ang makikinabang sa inaasam na kaunlaran. Kasama si Jovit Dizon at para sa Telebisyon ng Bayan, Kirby Cristobal.